Maaga pa lang ay gumayak na sina Mister at ang kanyang mga kasama para maghila ng hose ng tubig para sa patuloy at magandang pagdaloy ng tubig din sa aming lugar. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. At rin naman pong si Adong ay nagpataya ng wedding dini, aba at tumambay pa ng kaunting oras at nakipagmarites din. At siya daw muna ay maninigarilyo muna ng isang stick. Sabi ko nga, abay ako na may iyo patamain sa wedding at talaga malaki na ang talo. Maya-maya nga po dumaan na si Mister, hila-hila yung host gamit ang kanyang enduro. Sa kagustuhan nga po nilang magkaroon kami ng magandang daloy ng tubig ay sila ay nagtulong-tulong, hindi nila lintana ang hirap at pagod. Ang importante ay hindi na kami mag-igib ng tubig sa tulo. Ang hirap din kaya pagka wala ay tubig. Maraming salamat nga po talaga sa mga tumulong. At dahil may bibilin siyang gamit, kami muna ay sumama sa bayan. At dahil tanghali na ay sabi ay gusto daw biling mag-Jollibee kaya nag-drive-thru na lang kami. Dini nga po ari sa Pinamalayan, aba ay kami nakarating kaagad sa Pinamalayan Bakit nga naman pagbata masayang masaya na sila pag sila'y kakain ng Jollibee. Magda-drive-thru nga lang kami kasi nga nagmamadali si Mister at ito nga si Billy tuwan-tuwa. Diyos ko, sarap maging bata. Ang sarap lang pagmasdan pag makikita mo yung anak mo ay sobrang saya talaga. Hey, Kuya Marvin, napaglamangan ka na naman ni Billy. Halatang halata sa kilos ni Mister ang pagmamadali kasi tanghali na daw talaga. At nang makauwi na nga po kami ay nagawa na uli sila. At ayan po, nakita ko kasi yun, nagagawa sila din sa taas ng bahay at kita ko, hinayang talaga ako sa tubig na yun. Kasi nga, sobrang tagal namin nag-igiblaang ng tubig. Taos puso po kami nagpapasalamat sa mga masisipag na mga tiyuhin namin na arit na hindi alintana talaga ang pagod. Marami-rami na rin po ang makikinabang sa mga sa patubig na arit. Maraming salamat po at sana patuloy tayong magkaisa. At dahil nga gabi na ay ako'y pagluluto muna ng aming ulam ngayong hapunan. Nga pala ako'y magpiprito laang ng manok. At syempre, lalagyan natin ng kaunting arte. Nagayat nga po pala ako ng maraming bawang. Tapos, tinusok-tusok ko lang yung karneng manok para naman manuot yung lasa. Testingin kasi namin yung aming bagong kawali na binili. Ay sabi ay non-stick daw kasi kaya testingin nga namin. Tinusok-tusok ko muna lahat ng karneng manok. Tapos nilagay ko sa planggana, tapos nilagyan ko ng mga samya-samya, mga pangpalasa at kung ano-ano pang. Ano kaya ang lasa dito? First time ko lang po kasing gumawa na rin. Akala ko dyan ang inalagay sa shot glass ay bakit baga ari suka. Dapat ho sana ay kalamansi ari. Ay sa totoo lang ay kami walang kalamansi pero kaluang-luang ng kalamansian pero kami walang kalamansi. Ay ano na talaga. Yan ho ibababad ko muna ng ilang minuto bago ko yan prituhin. Tingin naman at feeling magaling magluto. Feeling naman expert na expert pero sa totoo lang ayan ay walang kaalam-alam sa pagluluto. Kaya ang alam lang ho talaga niyan ay kumain. Sa totoo lang po, ayan, inilagay na ko yung mga bawang-bawang na kanyang ginayat. Akala mo naman ay talagang magaling. Tapos hinaluhalo-halo na po yung kanyang nilagyang mga samya na manok. Diba? Parang kasarap. Ayan na nga po at pinagprituhan na namin yung aming biniling kawali sa Shopee. Ay talaga naman pong non-stick nga po ay nakakatuwa nga ni. At naluto rin nga po ang manok. Diba? Lutuon na. Medyo nasun. At dahil may pasok na bukas, si Billy po ay nagawa na ng assignment. Thank you po for watching. Good night. Ingat po palagi.